Praise God. Nandito na naman ang inyong lingkod, si Pastor Rivel Puras. At nais kong ibagi sa ating lahat ang isang pag-aaral patungkol sa handa ka na ba? No? Ito po isang katanungan, handa ka na ba? Kung dumating na ang panahon na ang bawat isa sa atin ay madaling sabi mamamatay, no? Dahil lahat naman tayo ng mga tao ay mamamatay. Ang tanong, handa na ba tayo? Now, atin pong malaman na ang tao ay mayroon pong patutunguhan. Dalawa lang po ang patutunguhan ng tao. Ito ay ang langit at ang impyerno. Ayon sa Hebrews chapter 9 verse 27, at kung paanong itinagda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, no? Sinabi ng Diyos sa kanyang salita sa Hebrews 9:27 na ang bawat isa sa atin ay mamamatay, mayaman man, mahirap, babae, lalaki, walang pili sa edad. Kung ating titingnan sa sementeryo, makakita ka ng maliit na nitso, no? Dahil ang kamatayan ay walang pinipili, bata, matanda. Now, ang ating pong katanungan o ang ating topic sa ngayon ay handa na ba tayo? Now, alam ko na kayo ay naghahanda. Ang paghahanda na salita ay ginagawa ninyo sa ibang paraan, masasabi ko. Dahil kung ikaw ay pamilyado, alam mo kung paano mo ihanda ang iyong mga anak. Kaya nga nagsipag ka, nagtrabaho ng ibang bansa para mabigyan mo ng magandang kinabukasan at may paghanda mo ng magandang kinabukasan ng iyong mga anak. Kung ikaw naman ay single, ay nangangarap ka na mayroon pang mararating, nagsisikap ka para may paghanda mo sa susunod na mga panahon na makamit mo ang iyong pangarap. So, alam ko na, alam ninyo kung anong ibig sabihin ng paghahanda. Now, ang paghahanda na ginagawa sa karamihan sa atin ay mga bagay na lilipas lamang at hindi po magkakatulong para sa sinasabi dito sa Hebrews chapter 9 verse 27 na ang bawat isa sa atin ay mamamatay. Now, marami sa mga tao ang nakalimutan ihanda ang kanilang sarili pagkatapos na mamatay, no? Kaya nga nakaligtaan ito. At hindi dapat nating makaligtaan ito dahil kung magkamali tayo dito, sigurado impyerno po ang ating patutunguhan. Kung ang sagot mo sa tanong kung handa ka na ba ay hindi mo alam, sigurado mga kapatid na ang patutunguhan mo kung ikay mamatay, impyerno. Kasi yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya dapat ang tanong na ito, na handa ka na ba, ay masasagot mo na oo. Upang sa ganun ay makakatiyak ka na talagang langit ang iyong pupuntahan. At ang pagsabi mo ng oo na handa ka na, ay sigurado kang may sapat na dahilan at may sapat na katuwiran ang iyong pagsabi ng oo. Dahil kung ang iniisip mo dahil ikaw ay mabait, matulungin sa tao, may relihiyon, nagkakamali ka. Dahil hindi po yun ang binabatayan sa kaligtasan na ipinangako ng Diyos. Ang kaligtasan ay na kay Kristo, kung paano natin siya tinanggap sa ating buhay. Now, meron pang mga talata na dapat nating malalaman, no? At dapat nating isipin na lahat po tayo ng mga tao ay nagkakasala. Kung atin pong titignan sa Romans chapter 3 verse 23, no, ang sabi diyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3:23. So ang lahat ay nagkasala, ikaw, ako, tayong lahat na mula sa lahi ni Abraham at tayong lahat na nagmula kay Noah ay nagkakasala po mga kapatid. Kaya talagang hindi mo masasabi na hindi ka kabilang sa parusahan. At ang kabayaran ng kasalanan ayon sa Romans 6:23, no? Dahil ang lahat ay nagkasala,
Ang kabayaran po nito ay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, katapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin, no? No, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ang tinutukoy po na kamatayan ay yung tinatawag na second death, no? O pangalawang kamatayan na sinasabi sa pahayag, na kung saan itatapon ang tao, no, sa dagat-dagatang apoy. Yun ang pangalawang kamatayan na sinasabi sa Biblia. So atin pong napag-alaman na dapat tayo maghanda, dahil kung hindi tayo maghanda, mapapahamak po tayo, no? At nalaman po natin ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So delikado po kung hindi tayo maghanda. Kaya nga ito ang aking mensahe sa oras na ito, na ang bawat isa sa atin ay dapat maghanda. Lahat na nakarinig sa mensaheng ito o naka-click sa YouTube at nalaman ninyo sa salitang Tagalog, dahil ang focus ng ating mensahe ay kapwa ko mga Pilipino, no, na o mga classmates ko, mga kakilala, na sana inyo pong pansinin ang aking paliwanag patungkol sa topic na handa ka na ba, no? So kailangan po nating maghanda upang sa ganun tayo po ay hindi mapapahamak. Kaya napaka-importante po ang papel na tanggapin po natin si Kristo Jesus. Ano man ang ating relihiyon, laging magtandaan, hindi ang relihiyon ang makakaligtas sa atin. Hindi ang relihiyong bunagin ang pangalan, Katoliko, Iglesia ni Kristo, o kung ano pang mga relihiyon, Muslim, ang makapagliligtas sa atin. Hindi po. Ang makapagliligtas sa atin ay ang kanyang anak na si Kristo, si Jesus. Hindi ang mga leader sa simbahan ang ating makapagligtas, no? Hindi ang aming punong pastor sa bunagin, sa iglesia naman punong ministro, hindi po. O sa Katoliko ay ang kanilang kinikilalang papa, hindi po sila po ang makapagligtas, yung mga leader natin sa church, kundi ang makapagligtas lamang po sa atin ay Jesus na ipinadala ng Diyos na nagbayad ng ating kasalanan. Kaya napakaganda po ating pong tanggapin si Kristo, dahil upang tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Roman 6:23, na kung saan pagtanggapin natin si Kristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Now, paano ba natin tanggapin si Kristo, no? Kung atin pong titingnan ang isa pang verse sa John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na kung ang sino mang sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus ay hindi mapapahamak pagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan, no? Now, ang kaligtasan natin o ang paraan na tayo po'y makapaghanda ay sa pamagitan po ni Kristo. At pagtanggap natin kay Kristo, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So yun na lang po ang pag-asa natin sa sanlibutan ito, mga kapatid. Kalimutan mo na kung ano man ang inuuna ngayon sa buhay, na nagsisikap ka. Sabagay, hindi ko sinasabi masama na magsikap kang paghanda, pero dapat tiyakin mo muna na handa ka na sa espiritual na paghahanda. Dahil kung ito'y makaligtaan mo at darating na ang kamatayan sa bawat isa sa atin, yan na po ang katapusan, na kung saan kung tayo'y malagutan ng hinina na hindi nakapaghahanda, wala lang po tayong chance na magkamit ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos, o ang langit na ipinangako ng Diyos ay hindi na natin makakamtan. Kaya napaka-importante na ating tanggapin si Kristo sa ating mga buhay upang tayo magkakaroon ng kaligtasan. Now, sa ating pagpapatuloy kung paano natin matanggap ang kaligtasan, ayon po dito sa Ephesians, no? Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ang pagtanggap kay Kristo ay hindi naman gaanong kahirap talaga, no? Kundi ito'y sa ating pananalig at pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga salita ay magtamo tayo ng kaligtasan. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos,
hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Now, atin pong dapat malaman na ang kaligtasan ay kaloob, biyaya, hindi po natin ito pinaghihirapan. Ito po'y biyaya, kaloob. Kung tayo po'y tatanggap kay Kristo at maya-maya susunod kayo sa sinner's prayer, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ito'y kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmamalaki, huwag mamapuri. No? Yun po ang kaligtasan na offer ng Panginoon. So, simple lang po ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Uli kay, simple lang po kung paano tayo maghanda. Una, atin pong tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Yun po ang pinaka-importante. Meron pang mga susunod na dapat gawin, pero sa ngayon, ang mahalaga ay atin pong matanggap si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Handa ka na ba? Gusto mo bang magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Simple lang po, mga kapatid. Sumunod po kayo sa ating prayer. Itong prayer na ito ay napaka-exe, pero kung ito ay inyong isa sa puso at buong puso ninyong sinunod ang prayer na may katapatan na kayo talaga ay tumanggap kay Kristo, garantiya, mga kapatid, ayon sa salita ng Diyos, sa oras na ito magkakaroon ka ng kaligtasan. So ang prayer na ito ay pangungunahan ko. Ibig sabihin, ako ang nangunguna, tapos sa bawat unang salita ng aking babanggitin, susunod po kayo, at pagkatapos ay ganun ang proseso. Mauna ako at susunod kayo hanggang sa matapos ang prayer. At asahan niyo, mga kapatid, na kung talagang isinasa puso ninyo ang prayer na ito, kayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Kumbaga, yun ang unang hakbang, at ang kaligtasan na inyong hawak ay inyong pananatilihin sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Panginoon at patuloy na pag-aaral sa kanyang salita, itong Biblia. So, dadako na po tayo sa prayer, o yung tinatawag na sinner's prayer. So, kung ikay nais magkaroon ng kaligtasan, sumunod po kayo sa prayer na ito. Panginoong Diyos, inaamin kong ako isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan at tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At mula sa oras na ito, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Ipagkatiwala ko po sa iyo ang aking katawan, espiritu at kaluluwa. Panginoon, salamat sa kaligtasan, at ang lahat ng ito ay aking natanggap sa pangalan na mahal na Panginoong Hesus. Amen. So kung ikaw ay sumunod sa prayer ngayon, aasahan mo, mga kapatid, na ikay magkakaroon ng kaligtasan. So kung meron man kayong mga katanungan patungkol sa aking tinatalagay, maaari kayo mag-comment sa Facebook account ko o sa YouTube, at ako po yung maging katulong mo para ikaw ay mag-advance sa pagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit saan dako ka, kung ikaw ay nakakarinig at sumunod sa prayer na ito, talagang ang kaligtasan ay yung mata mo. At kung nais mo pang malaman ang iba pang mga katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon, maaaring makakatulong ako, mga kapatid. At higit sa lahat, kung ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo at tumunod sa prayer, alam ko ang Holy Spirit ay hindi kanya pababayaan. Hanggang dito lang po, at pagpalain tayo ng Diyos.